Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Kumusta na kayo? Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabing ito mga kaibigan ng Sabado. Ano po? Abay, kumusta na ho kayo? And very interesting ang ating pag-uusapan tonight. And excited yung ating mga guest na magbibigay ng mga encounter sila sa kanilang mga pinuntahang mga haunted places, sa mga lugar kung saan mayroong mga nagpaparamdam, may nagpapakita, at may mga nasalubong sila. Ayan. Ngayon pong gabi ito mga kaibigan, let's welcome ating mga bisita sa ating studio. And sige, unahin muna natin tong si Ma'am L. Si Miss L. Dairit, ang ating isa sa mga lady ghost hunters. Miss L, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yan. Ay, magandang gabi po, Sir Ray, at sa mga viewers mo po dito. Kumusta na po kayo, ma'am? Okay lang po. Thank you. Kagagaling mo ba sa cemetery? Itong isang gabi lang, Sir Ray. Talaga. So far, ano ba, lagi ka ba nagpupunta sa mga cemetery, ma'am? Every other night po. Wow. Oo. Bakit? Gustong-gusto ko talaga makahuli or makakita ng multo. Ayun. Yung katabi mo nanguhuli rin. Talaga. Pero sige, simulan lang natin. Isang pahapyaw lang. Nung sinimulan mo ito, I understand 2 years ago, no? May nakita na kayong multo? Wala kasi akong third eye, pero kada pasok ko sa mga lugar, lalo na for example sa live, meron talagang, di maiwasan, meron talagang mga viewers na may mga third eye. Meron at meron daw talaga. Nakikita nila. Oo. So, yung ikatlong Laging sumusunod. Yung ikatlong mata mo nakapikit pa. Yung katabi ho nyo, nabubukas ho yan. May tinuro na nga kanina eh. Talaga. Ayan. Yan si Ma'am L. Dairit, mga kaibigan, isa po sa ating mga bisita tonight. And of course, ating ding kapiling sa ating program, nagbabalik ang napaka-controversial na ghost hunter debunker. Siyempre naman, walang iba kundi ating kaibigan si Brother Bungo ng Bungo TV. Brother B, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Yan. Ganda ng okay yung maskara mo, Brother B, ha? Makakapagsalita ako ng maayos. Yan. Maganda yan. Maganda yung datingan dyan. So far, Brother B, kumusta na? May nakita akong vlog mo sa may Plaridel, ano? Sa barangay. Humanga ako dun sa dahil sumasagot yung dun. EMF. Oh. Tapos yung bandang huli, yung na-capture namin na parang orb. Talaga. Yan. Sa may bandang huli. Ang galing, scientific po yung approach ni Brother B sa pag-explore sa mga haunted places, which is talagang dapat ganun talagang approach muna bago tayo pumasok sa tinatawag na paranormal point of view, And of course, nasa ating ding studio ang ating kaibigan sa larangan pa rin po ng metaphysics, si Brother Elias Pascasio. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program. Good evening po, Sir Ray, at marami pong salamat ulit sa pag-invite. Kumusta ka na? Ganun pa rin po, tuloy pa rin po ang buhay spiritual. Marami ka na ba na-encounter ngayon, Brother Elias? Pwede, ang isa sa mga ay hindi maiiwasan yung mental. Diyan medyo iba yung pakiramdam natin. Ay, siguro mamaya maiko-compare natin saang lugar ba talaga ang pinakamaraming mga gumagala? Sa hospital ba? Sa sementeryo ba? Sa simbahan ba? Sa mga historic places like Intramuros? Ayan. Marami. Marami talaga. Madami talagang iba't ibang entity, hindi lang naman hindi lang spirit na patay. Ay, oo, marami pa mga entity dyan. Alright, salamat, Brother Elias. Nasa atin ding Zoom, syempre naman,
Very excited din yung ating mga kasama din dyan sa may San Pedro, Laguna, no ha? Yung grupo ho ng San Pedro Ghost Hunters. Sino ba na sa ating Zoom ngayon? Magandang gabi po, Sir Paul and Ma'am Tricia. Kumusta na po? Naka-off daw ang mic ho ninyo. Paki-on daw, paki-on. Ayan. Hello. Hello. Hello po, magandang gabi. Hoy, kumusta na ho, Ma'am Tricia? Si Sir Paul, nandiyan ba sa tabi nyo? Po. Hi, Sir Paul. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Opo, kumusta na po kayo? Ma'am Tricia, kumusta na ho ang San Pedro Ghost Hunters ngayon? Mabuti naman po, Sir Ray. Tuloy-tuloy lang po ang exploration natin. Oo. And tuloy-tuloy lang po tayo magkaroon ng mga experiences, Sir. Ayan. May nakikita ko sa likuran nyo, si Shaman Tope. Shaman Tope, kumusta ka na? Okay, brother. Oh, aba, nandiyan ka pala ha. Kumusta naman ang exploration na ginagawa ninyo with San Pedro Ghost Hunters, Shaman Tupe? Opo, may kumusta din po sa inyo, Sir Ray. Mhm. Si Miss Jane po. Ayan. So sino? Wala siya. Oo. Lumakas lang, Sir Ray. Sige, sige. Yan, babalikan ko kayo dyan ha, sa may San Pedro, Laguna, no? Laguna? Tama? Yes po. Ayan. Opo, Sir. Alright. Ngayon, unahin natin si Ma'am L na Dairit. Ma'am L, papakita ko lang po sa ating mga kababayan yung ginawa ninyong saan lugar ito? Yung ginawa ninyong ghost hunting exploration na to? Ma'am L? Yung sa bahay? Opo. Laguna. Sa Laguna rin yung Wala akong gamit na. Sana sinama mo si Brother Bungo. Oh, madami ko EMF Laging eh. laging fully charged sa mga EMF niya. Lubat yung akin. Oh, yan. Di ko alam na may mabili pala sa mall. Yung battery niya. Oo. Salamat, Ma'am L. Thank you so much, Sir Ray. Siguro, based on that experience at sa experience mo as 2 years ka na, no? Na nag-ghost hunting. Ano ang may advice mo so far sa mga gustong sumabak sa ganitong larangan? Ano lang, yung mag-iingat talaga si Ray kasi hindi lahat ng pinupuntahan natin safe tayo eh. Oo. Pwede tayo makasagupa talaga yung makakita or ano. Talaga. Ng mga hindi natin inaasahan. So, dapat ready. Dasal. So, nagdarasal ka muna Dasal. bago pumasok. Oo. Yun. Ayun. Salamat, Ma'am El. Ha? Yan mga kaibigan, si Miss El Dairit, ang ating isa sa mga Lady Ghost Hunters sa ating episode tonight. Ano nga. And tonight, syempre naman, nasa ating ding studio si Brother Bungo dun sa kanyang Plaridel Exploration. Isa rin itong haunted place din ba to, Brother B? Hindi, actually na-discoveryhan namin yan kasi nung pumunta kami doon, iba yung location na na pupuntahan dapat namin eh. Bigla nagkwento yung mga taga-barangay. Barangay hall yan, Talaga? Barangay hall, bigla nagkwento yung taga-barangay na Na dito, mayroong... may bata dito, ganyan. So, after nung pinuntahan namin na yung ginawa ng istorya ng ibang ghost hunter na lugar, nagsumbong kasi sa amin yung kapitan na may vlogger doon. Yung mga vlogger, wag kayong mag-imbento ng istorya. Hindi kasi advocacy ko kasi yung binong-debunker sa Ray. Tama, totoo yan. Kasi may mga ghost hunter na nag-imbento ng istorya doon sa Plaridel. Galit na galit yung kapitan sa inyo. Ano sabi? Balot. Ano bang sabi? Ano bang inimbento nila? Kasi ang sinabi nila, yung lugar daw na isang side na abandoned barangay daw. Pero small portion lang daw ng barangay yung kasi nilihis yung daan. Kaya mag-iingat kayong nagbibigay ng information doon. Parang ang pinalabas nila, buong barangay abandonado. Puro multo yun nandun. Mali naman yun. Oo. Diyos me. Yung part lang na yun ang naabandona kasi na-bypass na yung daan dahil iba na yung daan eh. So, nung nagpaalam kami, nag-share din yung kapitan na dito sa barangay hall namin meron din na sige, after po ng pinuntahan namin, dapat namin puntahan, dito kami. Doon kami pumaldo ng evidence sa sa barangay. Di ba, Brother B? May part yun na kung panonoorin po nyo yung full vlog ni Brother Bungo sa kanyang YouTube channel,
Anong title nito? Plaridel Ghost Adventure. Ghost Adventure. Meron pa yung part yun na ano na May visual evidence pa yun eh. may visual pa. Na yung talagang kita mo na every time na nakaka-capture kasi ako, dinidibang ko talaga. Ay, dapat. Pinapamention ko yung name na Greg. Sinasabi niya, Greg. No. Tapos meron ka pa isang minention na pangalan. Oo, pangalan Ginaya, L. Ginaya rin. Wala naman sigurong sumisigaw dun sa likod. Wala naman. Galing Spirit Box. Sa Spirit Box naman lumalabas yun. Ayan. Alright. Brother Elias, so far, ano yung mga observation mo sa ganito? Actually, tama naman yung ginawa nila. Minsan talaga kailangan maging skeptic para malaman mo yung kung talagang spirit yun, kung talagang totoo ba yung nangyayari. Kasi yung iba talaga sa totoo lang dahil sa napakarami ng mga vlogger. Yung iba nawawala yung trust nila eh. No. Baka isipin na content lang, ganun, di ba? Pero kung palalalimin mo, lalo na kung abandon na lugar, pumunta ka dyan, tama naman sabi ni Miss El, mararamdaman mo eh. Pero actually nakita ko dun sa kay Brother Bungoy, may bata, totoong may bata. Naispatan ko rin yun. Tapos may babae pa, para siyang may nanay. Parang medyo payat ba yung nanay? Nandun yung spirit, tapos siguro may gusto silang sabihin. Same nung psychic na kasama namin, ganyan na ganyan sinabi. Talaga. Yun na. Actually, hindi naman tayo kailangan pumasok kagad sa paranormal, pero kapag nagkakapareho yung yun kasi ang ano doon diba? eh. Yun eh. Yun ang maganda kasing indikasyon doon na hindi tayo nagbubulahan. Oo. Nakatayo sila. Gusto nilang sabihin na meron silang kailangan. So, nag-a-agree sila sa'yo kasi parang meron silang gustong mangyari. Kasi sa totoo lang, may psychic na kausap si Boss Greg dun sa online. Skeptic din talaga ako. Totoo ba sinasabi nito? Hanggang ngayon, biglang sinabi niya, identical yung sinabi nung psychic na nasa ano. Galing ayan kahit paano napapatunayan natin yung existence ng mga yan. So Brother Elias, so far ikaw kahit paano nakikita mo rin sila Opo. So ano ang magiging approach natin kung sakasakali? Actually, may mga spirit talagang kumukonect sa atin. Meron, tama din yung sinabi ni Miss Lane, merong spirit na nananakit. Like yung pinuntahan ko, May hostile. natulog lang ako doon. Siguro area niya yon, hindi ako nagpaalam. Para niya akong kinurot sa likod. Baka naman nakuyutan lang sa'yo. Yung parang Parang ang cute mo. pero masakit. Sabi masakit ko, ba? Tapos nung tinignan ko na So kung talagang kinurot ka, kaya tapos nung masakit. sinabi kong entity siya, hindi siya spirit na tao. Tapos sabi niya, parang area niya. So, umalis ako. Tapos, hinihingi ko kung ano gusto hindi niya. ka nagpaalam. Opo. Bahay kasi yun ng isang kaibigan ko. Malay kong meron. So, ginawa ko na galing ako sa labas. Umupo muna ako doon. Parang nagpahinga. Nandun pala siya nakaupo din. Malaking entity na maitim. Tapos nung nalaman ko na, okay na. Kailangan magko-connect ka pa talaga eh. Kailangan connect ka. Malaman mo kung ano yung gusto nila. So, pinaka mahirap yung mga demonic na. Yun ang pinaka mahirap na. Ikaw ba, Brother B, wala pa kayong na-encounter ng demonic type? Yung nambabalibag ng kung ano-ano. Yan, yung best friend nito si Donsky. Hindi, ibig sabihin, ako, pangit man pakinggan na, parang gusto ko talaga. For the sake na, hindi para Pero i-content, parang, pero delikado yun. kasi gusto ko kasing malaman yung truth tungkol dun eh. Kasi kasi more on scientific side kasi ako. Hindi ako may third eye. Iba kasi ang approach na may third eye. Kasi sometimes, sa mga nag-ghost hunting din, aminado din ako na yung bias natin sa investigation nandun kasi eh. Ang hirap labanan nun dahil kasi nandun ka sa lugar, kung ano yung marinig mo doon, isip Parang mo multo na agad. Doon ka nasasandal eh. Oo. Which is wrong. Pero sabi ni napanood ko yung guest mo si Sir Jaime Licao. Oo, si Sir Jimmy. Sabi kailangan labanan talaga yung personal bias. Hindi. Totoo yan. Ano yun ang hanggang ngayon ini-struggle ko pa rin. Kasi pag nandun ka, syempre nag-effort ka doon, gusto mong may resulta. Oo. 'Di ba? Tapos, tama, dapat nilalabanan natin yun. Dapat naging fair and square muna. Kaluskos lang multo na sa'yo. Oo. Pero hindi ko sinasabing, namimeke yung nagsasabi nyo. Talagang
kailangan lang talagang paglabanan yun. Yung mga ganung bagay. At least meron tayong panauhin na talagang actually si Sir Jimmy sa totoo lang. Sayang, hindi ko na-meet bago siya napasok sa paranormal napaka-skeptic niyan ha? Abay, ano rin yan totoo ba yan? Mga ganun yan ha? Doon naman kasi nag-i-start lahat dapat Bago niya napatunayan na, totoo naman pala. Ayan. Pero scientific talaga yung approach din niya, no? Alright, sa ating ding Zoom, mga kaibigan, sa San Pedro Ghost Hunters, sino ba ang available dyan? Ma'am Tricia, muli magandang gabi po sa inyo. Hello. Hello po, magandang gabi po sa May. Opo. Hello po, narinig niyo po ako? Yes, ma'am, loud and clear. Crystal clear. Yes. Sino po yung mga katabi po natin dyan? Ayan, ito po si Miss Glory Jane. Ito po. Si Ma'am? Ma'am Jane? Sige. Hello? Hi po. Ma'am Jane? Hi. Happy birthday, ma'am. Thank you po. Birthday pala ni Ma'am Jane. Salamat po. Karanasan ko po na ako'y nandito. Opo. Kumusta na po kayo? Kumusta na po inyong ginagawang exploration po sa mga haunted places sa area po ng Laguna? Okay lang po. Lagi naman po nananap. Walang humpay. Saan ba kayo napadpad itong mga nakalipas po na mga araw, Ma'am Jane and Ma'am Tricia? Ako po, ikot-ikot lang po sa Banahaw, sa mga ginagamot ko. At meron po mga kliyente na mahilig mag-kolekta ng mga anito at higit sa lahat mga manika. So ako po ay nagbibigay pa rin ng mga manika para sa mga gustong mag-alaga nito at sa mga tao na gusto ng mga nakakatakot na bagay. Alam naman nila kung ano ako at naliwat ka na naman ako. Ayun. So, kumusta naman po ang inyong exploration, Ma'am Tricia? Sorry po, ano po yung Sir Alex? Kumusta naman po inyong ginagawang ghost hunting exploration ngayon? So far po, progressing po. At the same time po, i-enjoy lang po namin at the same time, more experiences lang po yung ginagawa. Meron akong yung meron kayo pinakita sa akin na video, no? May mga na-capture doon sa video na 'yon. Ano po ito? Isang sementeryo to, no? Ma'am Tricia? Yes po, sir. Yes po. Cemetery po siya dito sa Medellin, sa Santa Fe de Miena Cemetery. And actually, nagkaroon po kami ng collaboration kasama po si Laguna Ghost Hunter at yung team po namin. So, ginawa lang po namin doon, nag-ikot lang kami. And at the same time, kung meron po tayong census, isa rin po ako sa merong census ko. Since progressing pa rin po ako, mahirap po kasi pag progressing ka, mag-assume ng mga bagay. Yes. So meron kasi tayo tinatawag na yung third eye, hindi lang lagi sa mata. So multiple senses yung ginagamit natin. So nung nag-explore po kami sa cemeteryo, sa hindi sinasadya, may mga nahagit kami. So again, hindi po namin ina-assume kung ano yung nakita namin. So hinahayaan na lang po namin na magtanong at yung mga manonood kung ano, sila na ang bahalang mag-judge kung ano yung nakikita nila sa video. Pero so far, ito yung napatunayan ninyo yung existence ng mga yun, yung mga nag-manifest na yun sa lugar na yun. Okay. Mga nag-manifest po. Yung mga hindi nakikita talaga. Anong mga entity to? Anto, kaluluwa ng tao, spirits, o mga elemental beings? Again po, sir, since again, progressing lang po ako at yung team namin. Pero definitely, pag pumunta ka sa cementeryo, mix po yan. So, pwedeng elemental, pwedeng spiritual, Tama. and pwedeng good, pwedeng bad. So, mahirap po kasi mag-assume as the way na, ito, ano to, kaluluwa to. So, wala pa po tayong ganung kakayahan para magsabi na kaluluwa agad yun. So, mahirap po talaga mag-assume. Kahit po kami, ng mga ghost hunts na nag-explore, inaalam pa rin namin talaga kung totoo, mamaya ilaw lang pala yun, mamaya may nag-reflect lang. So, mahirap po kasi mag-assume. Ayun, alright. Yung nasa likod na sumisilip sa iyo, si Shaman Tupi, marami na rin alam yan. Yes, so, ito, papasok ko. Shaman, kumusta ka na? Kumusta ka na, brother? Ha? Yun. Oh. Okay.
Pasensya ka na ha, medyo talaga, naging busy lang talaga sa trabaho. Oo. So, pero so far, ginagawa ko pa rin yung pag-ghost hunt kapag every Sunday. Alam mo naman, pag spray ko, Sunday lang eh. Oo. So at least nandiyan ka to guide these people na how to identify ang mga spirits, either they are spirits of the dead or elemental beings, shaman. Oo. Oo, kasi importante kasi yung hindi mo dapat i-assume kung totoo ba yung nakikita mo. Usually, sinasabi ko sa kanila palagi na ang isang bagay, kapag nakita mo sa dilim, marami kang pwedeng isipin na akala mo totoo. Usually, sinasabi ko sa kanila na karamihan paradoya lang yan. Kapag nauna yung imagination mo, may possible na makakaramdam ka. Tapos, lalo na sa mga bahay-bahay, sa mga abandoned na bahay, lalo pag may mga butas, usually yung mga ingay sa labas, pag yan pumasok sa mga siwang ng bahay, nagkikreate ng another sounds yan na akala mo may umiiyak. Kaya kailangan talaga maging focus ka sa isang lugar, pag-aralan mo yung area, hindi mo kagad i-assume na baka may kaluluwa or may nagpaparamdam agad. Alamin mo muna, ano ba yung background ng itong bahay na to or itong lugar na to? May namatay ba? O may nagpakamatay? O may pinatay ba? Ganon. So ang approach natin dito, of course, ang approach natin dapat mag-skeptic muna tayo no ano yung activity sa lugar. But using some gadgets, I think kapag nasukat naman yan, na-detect ng mga gadget natin, so merong existence, merong manifestation ng spirits, right? Pwede, pero kasi may mga spirits kasi or elemental na kaya i-manipulate yung mga gadget. Okay. Kaya lang hindi paganahin yan or kaya nilang paglaro mo, may nagpaparamdam agad. Pero I think you would also agree na hindi lahat ng mga spirits ay kayang masagap ng mga device. Kaya nila itaas yung energy nila na hindi sila na-detect ng mga gadget. Ayan. Diyan na rin papasok siguro na paganahin natin yung ating mga sensitivity, yung ating mga senses, kung sakasakali. Yes. Ate, sa mga big factor kasi doon, kung meron ka talagang sixth sense, isa yung sa mga mong gamitin para ma-determine mo kung ito ba merong paranormal manifestation or baka lang ng takot na nararamdaman mo, na akala mo meron. Alright. Shaman, Brother Shaman, maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin ngayong gabing ito. No? And I'm so happy nakita kita and nagkakaroon ka rin ng ginagawa mo rin yung isinishare mo yung knowledge to guide itong ating mga kasamahan na talagang nag-explore sa ganitong field, sa ganitong larangan. Salamat, Brother Shaman. Oo. Thank you. Maraming salamat, Brother Daya. Thank you so much. And of course, kasama mo rin dyan sina Sir Paul. Ha? Sino pa ibang makasama natin dyan sa likod? Ipapasa ko kay Sige, si Sir Paul. Sir Paul, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po kayo, Sir Paul? Hello po, magandang gabi po. Ayan, kayo ho yata ang brainchild nitong San Pedro Ghost Hunters. Paano naman po ninyo naisip na itibuin? Ano po kasi actually talaga, nung una po, takot ako sa mga multo. Takot ako sa cementerio. Habang nakakapanood po ako ng mga ghost hunting, yun, nahikayat po ako. Tapos una ko pong nakasama, sinama po ni Laguna Ghost Hunter. Sinama ako sa cementerio. Actually, nandun po nga kami, wala na ramdam ng takot. Hanggang sa nagsunod-sunod na. Tapos hanggang sa nakita ko nga, may ability nga. Sabi niya, halika, sasamahan kita, sama tayo. Hanggang sa nakilala ko na rin si Cap Eli. Hanggang nga, dire-diretso na po. Nawala na rin po yung mga takot sa mga multo. Ayun. Lahat naman tayo matatakotin. Ako nga matatakotin din dati. Ngayon ako nananakot. Nanakot. Ayan. So Sir Paul, ano ang magiging objective ninyo dito sa ginagawa ninyo? Of course, to inform the public, to educate people. Ito ba ay sa palagay ninyo makatulong sa ating lahat para hindi tayo dapat na matakot sa ganitong mga paranormal activity?
Yes po, para po sa akin po, pinararating ko rin naman siyempre na hindi tayo dapat matakot. Kahit na nandyan po sila, ang aking kung sabihin sa atin, may gusto sila ibarating, kung sakaling totoo man sila pinararamdaman o makikita natin. Saka yung pagdating naman po sa sementeryo, opo, nakakatakot siya pero dapat hindi katakutan kasi unang-una na, tulad nila, pag nawala na tayo, nasa sementeryo na, hindi na dinadalaw, di ba? Parang pagka ganun, pinapakita pa rin na dapat natin silang alalahanin, puntahan natin sila. Ayan. Salamat, Sir Paul. Thank you so much sa ating mga kasamahan sa San Pedro Ghost Hunters. Thank you so much po sa inyo. Ma'am El, kayo, lagi kayong tambay sa mga sementeryo. Bakit mo nga pala ginawang tambayan ng sementeryo? Dati kasi yung takot din ako sa Sir Ray, sa mga multo. Ngayon, ito niya kahiligan ko na talaga. So gusto mong harapin yung takot? Yun. Yun ang ginawa mo. So natanggal na ngayon ang takot mo? Nakaka-addict. So natanggal na ngayon ang takot mo? Tanggal na. Oh, talaga. Si Brother Bongo, nagugulat pa nga dati yan. Oo. Ha? Alam ko yan, nung nagpunta yan sa Clark, yung abandoned hospital, alam ko kinakabahan yan eh. Grabe. Kasi yung may biglang sumilip sa... ni Sir Ed doon. May biglang may sumilip doon sa sa bintana. Sa bintana, oo. Pero hanggang ngayon, in-encourage ko pa rin i-debunk yun, ha? No. Actually, sir, tama yung sinabi ni ma'am kanina sa... anong name ni ma'am? Si Ma'am Jane. Tama yung Saka sinabi si ni ma'am Tricia. kanina na pati ni Sir Shaman, yung iiwan yung pagpapasya sa nanonood. Tama. Kasi parang, Si Ma'am Tricia. alam ba pag diniklar, may nakita akong multo dito. Parang ang dating kasi sa tao nun, parang ina-assume mo na, parang sigurado, paano pag na-debunk, diba? Tama. Oh. Ang maganda kasi yung sinabi ni ma'am na iniiwan sa audience para lahat tayo, pati kami mga audience, magtutulungan tayo, ano ba talaga yung nakita niya. Yes. Tapos pag wala na tayong maisip kung ano yun, baka na naman talagang multo na yun. Diba? Kumbaga maging open siya for any comments or kasi suggestions. minsan nasasaktan yung iba pagka sa bagay, hindi ko naman masisi syempre namuti yung mata niya sa kakahintay doon ng multo. Tapos may nahagip siyang puti. Sasabihin niya agad, ay, white lady. Tapos biglang hindi, nakasampay na lang yan. Nakasampay lang na panty. Na kumot Okay, o lampin. something. Basta yung iba, nasasaktan kasi sa ganon. Pero ang maganda kasi yung sinabi nila ma'am na iwan natin sa audience. Tama. Baka expert sila, yung mga nanonood. Tayo hindi. Diba? Tapos yung regarding doon sa may third eye, yung paggamit ng gadget. No? Yung paggamit kasi ng gadget, hindi yun para sa atin para yun sa audience Yes. Para halimbawa may diniklara ako dito na may nakita ako dito. Tapos kahit wala akong third eye, kaya kong gawin yun may nakita ako dito na nakatayo. Mahirap patunayan. Diba? Mahirap patunayan. Maglalagay ka ng gadget. Pero yung mga sinasabi na na yung katulad ng sinabi ni Shaman na meron nagpaparamdam na hindi nagmamanipulate. Ayun, pwede nating daan sa iba yun siguro. Talagang mamuhunan tayo sa credibility natin pag ganun. Tama. Ayan. Kasi pagka may ibang di ba? yun ang mangyayari. Lagot sila kay Brother B kapag katulong ko lahat ng mga nanonood. Pero sandali, yung mga kaibigan ba natin na yung mga kaibigan mo na dati gumagawa ng kapigayan nagbago na. Hindi na. Hindi ganito mga kababayan ko, isipin nyo by default, lahat tayo mga ghost hunter, peke tayo sa lahat ng skeptic. Tama. Kaya galit ako sa namimeke. Pag may isang nahuli sa atin na namimeke, lahat tayo peke na. Yun ang dapat nyo iintindihin. Kaya alagaan nyo lahat yung sinasabi, yung binablog nyo. Okay lang na magkamali. Lahat tayo nagkakamali. Akala ko white lady, yung pala kumot pala walang problema doon. Wala namang masama pag aminin natin nagkamali tayo. Nagpadamit ka ng tao, tapos bibidyohan mo, tapos sasabihin mo sa mga yun ang mali. Mali na yun. Yung pagkakamali, hindi nakakabawas ng credibility. Intended na yun. Intended. Yung mga honest mistake, talagang mistake mo yun. Kahit ako nangyayari sa akin yung nagkakamali ako. Ayan. Alright, so Shaman, ano masasabi mo? Yes po. Tama po yung sinabi ni Sir Bungo. Actually, natutuwa po ako kasi katulad po niya ni na Sir Bungo,
si Miss L napakatapang. Nakasama ko na po siya sa pag-explore din po, pero sa abandoned pool area. First time po yun, nakasama namin si Miss L. Napakatapang na babae niya. So, ayun, isa rin ako sa tagahanga ni Miss L. And Sir Bungo po, tama yun. Dapat hindi talaga sila matapos sa debunker. Actually, sila pa nga ang magbibigay ng inspiration sa mga tao na gumawa na mas, alam mo yun, itaas nila yung credibility nila sa mga pinagagagawa nila. Kasi nagkalata na po talaga ang fake. Sa totoo lang po. Which is yun po ang nagpapababa ng interest ng mga, yes, true. Kalaban natin ngayon, AI na. Ng mga tunay na ghost hunter. Yes, correct. At saka, ano po yan sabi nga natin, ang side ng tao is may dalawa po yan. May mga naniniwala, may mga hindi naniniwala. Again, we respect po doon sa mga naniniwala at we also respect doon sa mga hindi naniniwala. Kaya nandito sila, nandito yung mga manonood, nandyan yung mga debunker, andyan yung mga ghost hunters. So, yun po. May kaklaruhin lang ako Yes, brother. hindi ko dinidebunk, alimbawa, hindi ko sinasabing hindi totoo ang multo. Ang sinasabi ko minsan na hindi totoo, yung video na pinapanood ko. Yung sinasabing may evidence Oo. na Pero mayroong yung multo, manifestation. naniniwala ako may multo. Oo. Period. Ayan. Kasi baka mamaya sasabihin ng tao, totoo ang multo Yung video ang peke, hindi yung ano. Ayan. Salamat. Ma'am Tricia, please invite yung ating mga kababayan na kayo ay suportahan ng San Pedro Ghost Hunters. And ano ba ang next na saang lugar ba magtutungo ang inyong grupo, Ma'am Tricia? Yes po. Inimbitahan ko po lahat ng mga manonood. Pwede niyo po kaming i-add sa aming YouTube, which is San Pedro Ghost Hunters. Mga beginner lang po kami. And again, meron din po kami sa TikTok, meron din po kami sa Facebook. So, for Ray, ngayon nandito pa kami sa Mandaluyong area. Papunta kami Bulacan ngayon. So, meron po kaming pupuntahan with Miss Glory Day. Ingat po kayo palagi, Ma'am Tricia, Sir Paul, saka si Yes, Brother Shaman. Ingat po kayo palagi. Thank you so much. Yan po mga kaibigan. Sila, Thank you, sir. Thank you, sir. And muli, happy birthday kay Ma'am Jane. Ayan. Thank you so much. Andun po. Thank you po. Thank you po. Alright. Yan ho mga kaibigan. Ang buong persa po yan ng San Pedro Ghost Hunters. And dito sa ating studio, Ma'am El, saan ka ba uli? Saan ka ba magtutungo itong mga susunod na mga araw? Pa-norte ako, Sir Ray. May balak kaming pupunta sa La Union. Ayan. Pero sa sunod siguro mga Lunes siguro sa Naik muna ako. Alam mo, merong very controversial sa La Union, yung Centennial Tunnel. Oo nga. Hindi ko pa napasok yun. Very controversial din yun. Meron daw nagpaparamdam doon. Hindi ko pa napasok yun. I think nasa Lingayen area yata yun ha? Baka matisod nyo yung lugar. I-check nyo rin, Ma'am Mel. Please invite yung ating mga listeners, mga viewers na supportahan ka, Ma'am Mel. Ayan, so sana guys, sa lahat ng mga viewers ni Sir Ray, ayan, sana bisitahin niyo yung aking YouTube channel, El Direct Ghost Hunter po. El Direct Ghost Hunter. Meron din ako sa FB at saka sa TikTok. Ayan. Salamat, Ma'am Mel. Brother B, please invite ang ating mga kababayan, mga friends mo and you're not friends. Ini-invite ko kayo manood sa channel ko. Meron akong playlist doon ng mga ghost hunting ko. Tapos, mga debunk. Inaatado mo na, no? Oo. Kasi meron ka rin ibang, meron ka rin ibang topic eh. Ibang topic. Tito Norman Mangusi! Shout out! Yun ang ano ko ngayon eh. Pero, ang puso ko nasa paranormal pa rin naman. Saka, alam po ninyo sa totoo lang, diyan ka naman rin naman nag-start. Especially nung buhay pa si Sir Lance. Oo nga. Diba? And prayers for Sir Lance soul, nasa kabilang buhay na. Ayan. Thank you so much, Brother B. Salamat po. Ingat ka palagi. Ayan. Brother Elias, muli magandang gabi sa iyo and maraming salamat sa iyo. Thank you po rin, Sir Ray, at sa lahat po ng mga nanood. Saan ka pwedeng matungayan sa mga gustong makipag-ugnayan sa iyo? May problema sa kanilang lugar? Baka may nanggugulong mga spirits? Opo. Kung meron po kayong gustong malaman, like nagtataro tarot reading at palm reading din po at house cleansing, astral travel, yun yung mga bagay na pwede ko pong gawin. Ang masasabi ko lang po sa mga nangyayari, katulad ng topic po natin ngayon,
Yung mga spirit po, hindi po sila magpaparamdam kung wala po sila talagang kailangan. So, number 1 is ipagdasal natin sila. Maaaring nandito sila dahil hindi sila makatawid. So, pwede natin silang ipagdasal. Mag-alay tayo ng panalangin at the same time, kung ano man yung mabigat na dinadala nila. Pag hindi naman po umalis, alam naman natin kapag iba ang enerhiya kasi ng soul, iba rin ang energy ng mga bad. So iba yung pakiramdam natin. So yun ang gagawin natin kung hindi naman natin nakikita. Pero sa amin po, nararamdaman ko doon nakikita po natin. Kanina yung pinakitang video sa kanya, madami po yung nandoon sa doon sa lugar na yun? Sa marami po doon sa area niya. Dahil marami lang katabi doon si Mamel? Madami. Meron siyang parang mga old soul. Parang mga matatagal na spirit. Alright. So, Mamela, sana nag-aalay ka ng panalangin doon. Nag-aalay ka naman ng panalangin, no? If you go some pagkatapos, haunted places. Ako, I would suggest sa mga nagpupunta sa mga haunted places, you can light a candle, then offer prayers para kahit paano makatulong sa kanila. Salamat. Brother Elias, thank you so much. Thank you po. Thank you. Salamat to sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. Si Brother Bungo ng Bungo TV, si Ma'am El Dairit ng El Dairit Ghost Hunter Channel. Ang San Pedro Ghost Hunter, si Ma'am Tricia, Sir Paul, si Brother Shaman, and si Ma'am Jane, and of course si Brother Elias. Sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi.